Marcos Jr. dumating na sa Abu Dhabi para sa isang araw na working visit. Ilang mahalagang kasunduan lalagdaan. DENR nag-issue na ng cease and desist order laban sa operator ng gumuhong landfill sa Cebu. Bilang ng nasawi sa trahedya, sumampa na sa 11. Na may lamang kemikal, tumagilid sa Ramon Magsaysay Boulevard sa Maynila. Isang ride-hailing service company inisyuhan ng show cause order ng LTFRB dahil sa reklamong umano'y sexual harassment ng isa sa kanilang mga driver. Binabantayan low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. May medium chance na maging bagyo ayon sa Pag-asa. At organisasyon ng mga Pilipinong mga awit at Apo Hiking Society ginawaran ng KDR Icon Awards sa katatapos lamang na 11th Wish Music Awards. TJ Monterde hinirang na kauna-unahang KDR Icon of Breaking Boundaries. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, January 13, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Dumating na sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang unang paglabas ng bansa ng Pangulo ngayong taon at ilang mahalagang kasunduan ang inaasang maiuwi niya para sa Pilipinas. Mula sa Abu Dhabi, UAE, makibalita tayo kay Bradley Robusa live. Bradley, ano ba ang kahalagahan ng pagbisitang yan ng Pangulo dyan sa UAE? Ella, significant ito dahil ito pa lang ang pangalawang beses na pagpunta ng Pangulo ng Pilipinas dito sa Abu Dhabi o dito sa UAE. Ang unang beses ay noong November 2024, si Pangulong Marcos din na makasaysayan sa ating bansa dahil iyon ang unang pagdalaw ng isang Pangulo ng Pilipinas sa UAE sa nakalipas na 15 taon. Dumating na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Abu Dhabi para sa kanyang 4 na araw na state visit. Siya at si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro ay sinalubong ni UAE Ministry of Foreign Affairs Said bin Mubarak Al-Hajeri. Ang Pangulo ay lalahok sa Abu Dhabi Sustainability Week base sa imbitasyon ni UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pinaka-highlight ng kanyang working visit ang paglagda sa Comprehensive Economic Partnership Agreement o CEPA, ang kauna-unahang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at UAE. Ayon sa Pangulo, magbibigay ito sa Pilipinas ng mas malawak na market access sa Middle East. Bukod dito, lalagdaan din ng Pangulo ang isang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation sa pagitan ng dalawang bansa na magbubukas ng oportunidad sa Pilipinas na makakuha ng advanced defense technologies. Ella, maya-maya magsisimula na rin ang serbisyo caravan ng Embahada ng Pilipinas para sa mga overseas Filipino workers dito sa Abu Dhabi. At inaasahan rin na haharapin ni Pangulong Marcos ang Filipino community dito sa Abu Dhabi na bahagi ng kanyang 4 na araw na pagbisita dito. Yan muna ang latest dito sa Abu Dhabi. Balik sa inyo. Maraming salamat, Bradley Robusa. Itinanggi ni Executive Secretary Ralph Recto ang mga kumakalat na espekulasyon sa social media hinggil sa umano'y nalalapit na revamp sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag kahapon, nilinaw ni Recto na walang nakatakdang cabinet shake-up sa kasalukuyan.
Lumabas ang mga ulat na posibleng maapektuhan ang 9 na pangunahing ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Department of Health, Department of Education, Department of Foreign Affairs, Department of Tourism, Department of Transportation, Department of Economy, Planning and Development, Department of Public Works and Highways at Bureau of Customs. Pagdidiin ni Recto, ang haka-hakang ito ay hindi nakatutulong sa pamahalaan o sa sambayanang Pilipino. Nakatutukan niya ang lahat ng miyembro ng gabinete sa kani-kanilang tungkulin at patuloy na sinusuri ng Office of the President ang kanilang performance. Aminado ang isang House Assistant Majority Leader na magiging mahirap para sa House of Representatives ang pagharap sa impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice Presidente Sara Duterte. Naniniwala naman ito na kung matuloy nga ang paghahain ng impeachment complaints, dapat magkabukod ang pagtalakay dito. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Kauna-unahan sa kasaysayan kung matutuloy ang sabay na paghahain ng impeachment complaints laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Aminado si House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong na magiging mahirap na proseso ito para sa House of Representatives at sa bansa. And it would be very not only difficult for the House but for the entire country. So isipin mo, the first and the second officials of the land will be facing, di ba, an impeachment complaint. Dagdag pa nito, kung matutuloy ang reklamong impeachment laban sa dalawang pinakamatataas na opisyal ng gobyerno, dapat magkabukod itong talakayin ng Kamara. Naniniwala rin ang House Assistant Majority Leader na kinakailangang may baguhin sa proseso ng impeachment ng Kamara. Sa gitna ito ng inilabas na desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay VP Sara. Yung magiging guide ng additional requirement and criteria and procedure ay yung tatawagin kung sino man yung yung na-filean ng complaint ng impeachment. Kasi sabi ng Korte Suprema, due process. So that's going to be the process, no? Kung i-refer ito doon sa proper committee. Samantala, kahit naman kinumpirma ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang planong impeachment complaint na ihahain laban kay PBBM, nagpahayag pa rin ng duda si Representative Adyong kung may mambabatas na mag-e-endorso nito. Sabi nila, they are finalizing the draft. Okay, so hindi po chismis, yun pong planong paghahain ng impeachment complaint Hindi against the President. Hindi, Nakatagana. Yes. At maganda yun na malaman ng Kongreso na pagbalik namin, may mga ganyang para handa ang Kongreso. So, ang tanong muna is, may mag-endorse ba? No? So, let's see kung ano yung magiging file nila. Ayon kay Congressman Erice, isa umanong independent member at majority member ng Kamara ang mag-eendorso ng reklamong impeachment laban kay PBBM dahil sa ground na betrayal of public trusts o pagtataksil sa tiwala ng publiko bunsod ng nangyari sa mga nakalipas na pambansang pondo na naging ugat umano ng flood control corruption scandal. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na harapin ang anumang impeachment complaint na ihahain laban sa kanya kaugnay ng issue sa pambansang budget ayon sa Malacanang. Naniniwala ang Malacanang na mayorya pa rin ng mga kongresista ay nagtitiwala kay Pangulong Marcos dahil sa anyay ginawang hakbang ni PBBM na protektahan ang pambansang pondo lalo na ang 2026 budget laban sa katiwalian.
Samantala, dapat itrato ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na tulad ng pag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ito ang posisyon ni Pangulong Marcos Jr. sa ulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang ibig sabihin lamang ng Pangulo dito ay mapanagot ang dapat managot. At ang Pangulo naman, handa naman po sa lahat ng pagkakataon dahil siya po ay gumagalang sa konstitusyon, gumagalang po siya sa proseso. Pero kung pag-uusapan po natin ay breach of public trust, dahil nabanggit ito tungkol sa di umanong pagpirma sa GAA. Ang Pangulo po, unang-una, hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanomalyang flood control projects at maaaring naging sanhi ng korupsyon. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Binawi na ng Professional Regulatory Commission o PRC ang professional license ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara matapos siyang mapatunayang guilty of gross, unprofessional, and unethical conduct kaugnay ng flood control corruption sa Bulacan 1st District. Natukoy ng PRC Professional Regulatory Board of Civil Engineering na sadyang inaprobahan ni Alcantara ang pagbabayad para sa mga ghost projects na isang seryosong paglabag sa Code of Ethics ng civil engineers at pagtataksil sa tiwala ng publiko. May karapatan si Alcantara na magsampa ng motion for reconsideration sa loob ng 15 araw mula sa pagtanggap ng desisyon at kung ito'y hindi maaprobahan, maaari siyang mag-apela sa PRC sa parehong takdang panahon. Kasama si Alcantara sa Witness Protection Program, kaugnay ng flood control anomaly at nagbalik ng mahigit 100 million pesos sa gobyerno mula sa 300 milyong kinakailangang isauli bilang bahagi ng kanyang admission sa programa. Ipinaubaya na ng Department of Public Works and Highways sa Office of the Ombudsman kung ano ang gagawin sa tinatawag na Cabral Files. Ito ay matapos na maisumite ng ahensya ang lahat ng mga dokumentong ipinasabina ng Ombudsman. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Nasa kustodiya na ng Office of the Ombudsman ang lahat ng dokumento ng yumaong si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ito ang binigyang linaw ni DPWH Secretary Vince Dizon nang muling matanong sa nasabing files. Ayon sa kalihim na i-turn over na nila ang lahat ng hard copies ng mga dokumento, maging ang computer na pinaglalagyan nito. Kaya ngayon aniya, nasa kamay na ng Ombudsman kung ano ang gagawin nila rito, lalo na at bahagi na ito ng ginagawang investigasyon ng tanggapan. Yun po ay sinubmit natin immediately sa Ombudsman, no, nung bakasyon. No? Lahat ng files na yan ay nasa kustodiya na ng Ombudsman. At lahat ng files na yan ay kasama na sa ongoing investigation ng Ombudsman at kasama na rin yung ongoing investigation ng DOJ. Dahil ang kustodiya ng files na yan ay nasa Ombudsman na, ang Ombudsman po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa mga dokumento at files na ito. Nauna nang binanggit ni Ombudsman Crispin Remulla na inihahanda na nila ang pagsasagawa ng Digital Forensic Examination sa Central Processing Unit o CPU ni former Yusek Cabral. Kaugnay nito, ayon kay Secretary Dizon, handa silang makipagtulungan sa investigasyon at ibigay ang iba pang impormasyon na maaaring makatulong sa law enforcement agencies ng pamahalaan. Ang unang-una sa aking conversation with Ombudsman Boying at kay Assistant Ombudsman Cravano, ang unang kailangan gawin ay mag-conduct ng tinatawag nilang forensic audit ng files para malaman kung ito ba ay tinamper, binago at meron bang nangyari sa files na ito. Ang makakagawa lang yan ng tama ay ang law enforcement agencies natin. Specifically, I think, ang partner nila ay ang PNP Cybercrime and
siguro pati ang NBI. Pero yan, desisyon na yan ng ombudsman. Tayo ay nandito para mag-fully cooperate sa ombudsman at sa ating law enforcement agency. Samantala, nilinaw muli ni Secretary Vince na wala siyang ibinigay na anumang pahintulot kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Kaugnay ito ng pagkuha ng files sa computer ni dating Undersecretary Cabral. Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Yun, in fact, open yun eh. Nandyan yan sa lahat ng NEP, lahat ng GAA, nandun yan. Di ba? In fact, binigay natin yan, tinransmit din yan officially. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, huwag ang basbas sa akin yun. Uulitin yun. Paulit-ulit kung sasabihin yun. Jen Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ibinalik na sa posisyon ng Philippine National Police si Benguet Provincial Director Police Colonel Lambert Suerte. Ito ay matapos siyang maklear sa investigasyon sa pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral. Sa opisyal na pahayag na inilabas ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., sinabi nitong ang reinstatement o pagbabalik pwesto kay Suerte ay paalala sa mga opisyal na ang PNP ay sinusuportahan ang mga nagtatrabaho ng naaayon sa batas at responsable. Tinanggal sa posisyon si Suerte dahil sa alegasyon ng lapses sa paghahawak ng investigasyon sa pagkamatay ni Cabral noong Disyembre. Sa ikatlong araw ng pagdinig sa petition for bail ng 9 na akusado sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro, mayroong bagong testigo na ipinakita ang prosekusyon at presentasyon ng mga ebidensya. Pero pinuna ng depensa ang ilang dagdag na ebidensya ng prosecution dahil wala ito sa pre-trial order ng Sandigang Bayan. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez live. Evan, ano ang problema dun sa dagdag na ebidensya ng prosekusyon? Aga, ito kasi mga karagdagang ebidensya na ipinresenta ngayon ng prosecution ay hindi kasama na namarkahan o nakalista doon sa isinagawang pre-trial para dito sa kaso ng siyam na WH official ng Mimaropa. Ayon sa panuntunan ng korte, bawal yung mga surprise witness o evidence. Dapat lahat ng gagamiting ebidensya o testigo para sa kaso ay nakasaad lahat sa pre-trial order ng anti-graft court. Ipinagpapatuloy ng Sandigan Bayan 6th Division para sa ikatlong araw ang pagdinig sa petisyong makapagpiyansa ng siyam na DPWH Region 4B officials para sa kasong malversation. Kaugnay nito, panibagong witness ang inilabas ng prosekusyon na kinilala na si Engineer Edita Babaran, ang nakapwesto ngayon na Officer in Charge Regional Director ng DPWH Region 4B. Si Babaran ang pumalit sa akusadong si Engineer Gerald Pacanan nitong Agosto matapos masibak sa pwesto dahil sa pagkakasangkot sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Ngayong araw, tumestigo si Babaran upang tukuyin ang mga ebidensyang nakasaad sa judicial affidavit, kung saan kinumpirma nito ang inspection reports ni DPWH Secretary Vince Tizon sa Nauhan Oriental Mindoro nitong Setyembre. Pero bago sumalang sa cross-examination, kinuwestiyon ng kampo ng mga akusado ang ilan sa ebidensyang hawak ng prosekusyon. Anila, ang documentary evidence na ipinipresenta ngayong araw ay hindi kasama sa mga minarkahan noong pre-trial, kaya hindi dapat ito magamit sa paglilitis. Ayon sa prosecution, hindi nila ito agad na ipresenta dahil tapos na ang pre-trial nang nalaman nila ang mga karagdagang ebidensya noong makipag-ugnayan sila sa testigo. Pinaalalahanan naman ng Sandigan Bayan ang prosekusyon na kailangang ipagbigay alam ang lahat ng ebidensyang gagamitin bago maipresenta bilang paggalang sa isinagawang pre-trial ng kaso at hindi palaging magiging lenient o maluwag ang korte sa mga ganitong instansya.
Aga pansamantalang nag-break ang anti-graft court ngayong umaga at ipagpapatuloy itong pagdinig mamayang alaunan ng hapon. Bukas naman inaasahan na tetestigo ang tinatawan mula sa Independent Commission for Infrastructure para sa pagpapatuloy ng pagdinig dito sa petition for bail ng mga akusado. Yan muna ang update mula dito sa Sandigan Bayan. Sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Evan Alvarez. Susundin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang bagong guidelines para sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Nakapaloob dito ang pagbabawal sa presensya ng mga government official at mga politiko sa off-site payout ng financial aid. Partikular ito sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Tiniyak ng Senate Committee on Basic Education ang pagbabantay sa paggastos ng budget para sa mga ahensya sa sektor ng edukasyon. Sinabi naman ng Senate Committee on Finance Chair na hindi dapat maging hadlang ang katiwalian sa paggastos ng budget para sa infrastruktura. Mula sa Senado, narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Asher, ano ang plano ng Senado sa pagbabantay ng paggastos ng budget ng pamahalaan ngayong taon? Aga, walang ghost project at walang ghost student. Ito ang sisiguraduhin ng Senate Committee on Basic Education sa kanilang bahagi. Ayon yan sa chairperson ng komite na si Senador Bam Aquino. Matapos maisabatas ang 2026 General Appropriations Act o GAA na siyang pambansang budget para sa kasalukuyang taon, nasa kamay na ng mga ahensya ng edukasyon ang tamang paggamit ng pondo. Ito ang binigyang diin ni Senador Bam sa gitna ng mga issue ng katiwalian sa paggastos ng pera ng bayan. Bunsod nito, hinamon ng Senador ang Department of Education o DepEd at ang Commission on Higher Education o CHED. Partikular ito para sa wastong paggamit ng 1.34 trillion pesos na pondo para sa edukasyon sa ilalim ng 2026 GAA. Gayunman, sisiguraduhin anya ng kanyang pinangungunahang komite na matutupad ang mga pangako sa harap ng mga pahayag ukol sa mga hamon sa implementasyon ng mga proyekto at programa. Babantayan ng Committee on Basic Education yung tamang paggamit ng pera. Walang ghost project, walang ghost student. Sisiguraduhin natin na sa tamang presyo, sa tamang paraan ang paggamit ng pera para sa edukasyon ng bayan. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, ang korupsyon ay dapat tugunan. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapanagot at pagpapakulong sa mga may sala at hindi anya sa pagbabawas ng mga programa sa infrastruktura na mahalaga sa ekonomiya. Iginiit ni Senador Win na hindi pwedeng maging dahilan ng korupsyon para tanggalin ang mga programang infrastruktura dahil kung hindi ay ang mamamayan ang magdurusa. Sa halip, ang solusyon anya sa korupsyon ay ang pagsasampa ng kaso sa mga may sala, ipakulong sila at papanagutin. Ngayong taon ay binawasan at ginawang 521 billion pesos na lang ang inilaang pondo para sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Itinuturing ito na pinakamababang pondo ng ahensya sa mga nakalipas na taon na nasa antas na 4.5% lamang ng Gross Domestic Product o GDP, mas mababa yan sa target na 5% GDP. Aga na unan na ring inihayag ng mga ilang miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso na bubuo sila ng Joint Congressional Committee on Oversight or Joint Congressional Oversight Committee on Public Expenditures upang mahigpit na bantayan ang paggastos sa 2026 budget. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Tumagilid ang isang tanker truck na naglalaman ng glucose na gamit sa paggawa ng candy sa kahabaan ng Ramon Magsaysay Boulevard sa Santa Mesa, Maynila kaninang umaga.
Ayon sa mga otoridad, nawala ng kontrol ang driver ng pababa mula NLEX connector dahil sa mabilis nitong takbo. Agad na rumisponde ang Manila City DRRM Office Operations Team sa insidente at nagbuhos ng tubig sa kalsada para matanggal ang lagkit at hindi maging madulas ang daan na posibleng magdulot pa ng dagdag na aksidente. Sa pinakahuling ulat, natanggal na ang truck at patuloy na pinag-iingat ang mga motorista sa pagdaan sa nasabing kalsada. Inisyuhan ang show cause order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang isang ride-hailing company dahil sa reklamo sa isa sa kanilang driver ng umano'y sexual harassment. Nag-ugat ang reklamo matapos ang viral post ng isang pasahero dahil sa hindi tamang asal ng isa sa mga driver ng Green and Smart Mobility Philippines Incorporated. Kwento ng biktima, paulit-ulit umano siyang inuusisa ng driver sa mga inappropriate o hindi karapat-dapat na mga tanong at inikot pa sa ibang mga ruta at pinapabagal ang takbo ng sasakyan. Ligtas namang nakauwi ang biktima, subalit nagdulot ito ng matinding trauma sa kanya. Bukod sa show cause order, ipinasailalim rin sa mandatory drug testing ang driver na inirereklamo ng biktima. Pinatawan rin na 30-day suspension ng operasyon ng sasakyan na sangkot sa insidente habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sa ngayon ay wala pa ang pahayag ang kumpanya hinggil sa issue na ito. Pinaalalahanan ni Transportation Secretary Giovanni Lopez ang mga motorista na maaari nang gamitin ang electronic o e-driver's license bilang alternatibo sa pisikal na lisensya. Ayon sa DOTR Department Order Number 2023-015, inaatasan ang mga traffic enforcer na tanggapin ang EDL bilang valid identification at authorization para makapagmaneho. Pwedeng ma-access ang e-driver's license sa LTMS portal o eGovPH Super App at hindi na kailangang kumpiskahin ang pisikal na lisensya kung may EDL ang motorista. Dagdag pa ng kalihim, maaari na ring bayaran online ang temporary operator's permit o multa sa traffic violations bilang bahagi ng hakbang ng gobyerno para mapadali at gawing mas maginhawa ang serbisyo publiko. Tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco na aktibo nilang ipatutupad ang preventive maintenance sa kanilang mga electric facility upang masiguro na handa ang mga ito sa inaasahang mataas na demand na kuryente sa panahon ng tag-init. Narito ang report ni Benedict Samson. Mas mataas na demand sa kuryente ang inaasahan ng Manila Electric Company o Meralco sa panahon ng tag-init. Ayon sa Meralco, titiyakin nila na may sapat silang supply ng kuryente sakaling ideklara na ng State Weather Station Pag-asa ang opisyal na panahon ng tag-init, kabilang sa kanilang ihahanda ang preventive maintenance para sa mga electric facility. Nawa maiwasan natin yung nangyari noong 2024 na nagkaroon ng mga overloading ng facilities because of the extreme heat index during that time. Pero ngayon po, base sa forecast ay hindi naman po ganun kainit, more of a La Nina, continuation ng La Nina. Isa pa sa inaasahan ng Meralco para maging karagdagang pagkukunan ng kuryente ay ang renewable energy tulad ng solar power plant. It's for 200 megawatts base load that we will use for compliance with the renewable portfolio standards. We're happy to report that we have many participants that indicated. Many companies have indicated interest to participate and will be having our pre-bid conference soon. So for the other CSPs, so we're still waiting for the certificates of compliance from the Department of Energy for 3 other CSPs. Samantala, wala namang abiso ang Meralco kung magkakaroon ng pagtaas o pagbaba sa presyo ng singil sa kuryente sa mga susunod na buwan. Benedict Samson, Yuban TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang plano ng Sugar Regulatory Administration para sa pag-export ng 100,000 metric tons ng raw sugar patungong Estados Unidos. Layo nito na mabawasan ang raw supply ng asukal mula sa mataas na produksyon noong nakaraan na nadagdagan ng nasa 130,000 tons. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., i-export ang mga raw sugar sa ilalim ng US quota system. Sa ilalim nito, mas mataas ang presyo ng asukal kaysa sa presyo sa world market kaysa sa inaasahan mas kikita ang mga exporter. Nasabat ng Bureau of Customs sa BOC ang mahigit sa 1,000 master cases ng smuggled cigarettes mula sa Vietnam, China at Korea. Katuwang ang BOC ang iba't ibang ahensya gaya ng Philippine Coast Guard, Bureau of Internal Revenue, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para makumpiska ang iligal na mga sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 105.5 million pesos. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, i-distribute umano ang mga nasabat na kontrabando sa Cagayan Valley Region at Central Luzon. Wala pang natatanggap na ulat ng sakit o adverse events ang Food and Drug Administration o FDA kaugnay ng mga nirecall na infant formula products. Ayon sa FDA, mahigpit nilang binabantayan at binavalidate ang mga produkto ng gatas na pangsanggol na non-OptiPro at non-Kid OptiPro. Voluntaryo itong nirecall ng Nestle Philippines dahil sa safety at quality concern. Inaabisuhan ng FDA ang publiko na huwag nang ikonsumo ang mga produktong nirecall ng manufacturer. Unti-unti nang nakaka-recover si Chantal Anicoche, ang US citizen na nasagip ng mga sundalo sa encounter site sa Barangay Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro noong January 8. Ayon sa Philippine Army, voluntaryo itong lumagda sa isang kasulatan upang manatili bilang isang pasyente sa military hospital sa loob ng kampo sa Tanay Rizal. Tiniyak ng AFP na dokumentado at matibay ang kanilang mga patunay hinggil sa pananatili ni Chantal sa kanilang kustodiya na sinaksihan pa ng isang independent lawyer mula sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Kahapon, muli nagsagawa ng protesta sa harapan ng Camp Aguinaldo sa Quezon City ang mga militanteng grupo sa pangunguna ng Migrante National. Giit nila, iligal ang pananatili sa kampo ni Chantal at dapat na itong palayain. Hindi siya detained dito sa atin. Siya ay, kung titignan mo, siya ay patient na nagpa-admit dito sa ating hospital. And we put premium sa kanyang health condition. No? 8 days bago ito nakuha. 8 days na walang pagkain, 8 days na walang tubig. Pero ang gusto nila mangyari ay kunin ito kaagad. Hindi man lang tinanong kung kumusta siya. Naniniwala kami at nanganganib ang kanyang buhay bawat oras na siya ay nananatili sa kampo ng militar. Pero kami po, ang aming organisasyon ay naniniwala na pumirma po siya sa dokumento na yon under duress. Nasagip ng Bureau of Immigration ang dalawang babae na muntik nang mabiktima ng human trafficking na nagpanggap na mga empleyado ng House of Representatives para itago ang kanilang illegal recruitment. Ayon sa Bureau of Immigration, nangyari ang insidente noong January 7 sa Mactan, Cebu International Airport kung saan naharang ang dalawang babaeng edad 25 at 26 na nagtangkang sumakay ng eroplano patungo ng Vietnam. Sinasabing nagpanggap ang dalawa na turista na nagtatrabaho bilang mga encoder sa House of Representatives. Pero dahil sa hindi nila magkakatugma na pahayag at mga dokumento ay inirefer sila sa secondary inspection at dito na nadiskubre na peke ang kanilang Certificate of Employment. Inamin rin ng dalawa na sila ay nirecruit ng isang babae na kanilang nakausap lamang online kung saan nagbayad rin sila ng tig 100,000 pesos bilang processing fee ng kanilang mga dokumento.
Pinangakuan umano ang mga ito na magtatrabaho bilang restaurant crew sa Bulgaria. Na i-turn over na ang mga biktima sa Interagency Council Against Human Trafficking para maasistihan sa paghahain ng reklamo laban sa kanilang recruiter. Tiniyak ng Department of Migrant Workers na nakahanda ang pamahalaan ng Pilipinas na tumulong sa mga Pilipino sa Iran habang patuloy ang paglala ng mga protesta sa nasabing bansa. Ayon kay DMW Undersecretary Bernard Olalia, bagamat walang deployment sa Iran, may koordinasyon ang gobyerno at Philippine Embassy, lalo na para sa mga Pilipinong may asawang Iranian. Sinabi rin ni Olalia na kahit may ulat ng internet at communication blackout, nakikipag-ugnayan pa rin ang gobyerno sa mga Filipino roon sa pamamagitan ng mga dati ng contact at community groups. Tinatayang nasa 800 Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa Iran. Although wala po tayong official deployment sa bansa ng Iran, andyan po yung whole of government approach. Kasama po natin ng Philippine Embassy, no, na tumutulong kung meron man nangangailangan, lalong-lalo na yung mga married to Iranian nationals. No? So maliwanag po ang direksyon at ang habilin ng ating secretary kung may nangangailangan ng mga Filipino nationals. Ang DMW kasama ng iba pang mga departamento ay handa pong tumulong sa lahat po ng Sa kapapasok lamang na balita, nais umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng extradition treaty sa Portugal, kung saan pinaniniwalaang naroroon si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ang impormasyong ito ay mula kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Layo ng naturang hakbang na mapauwi na si Ko sa Pilipinas upang harapin ang mga reklamo laban sa kanya kaugnay ng flood control anomaly issues. At para naman sa ating weather update, isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon ng DOST Pag-asa. Huling namataan ang LPA sa layong 1,100 kilometers silangan ng southeast ng southeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, mayroon itong medium o katamtamang tsansa na mabuo bilang isang bagyo sa loob ng susunod na 24 na oras. Sakaling maging tropical depression ito, ang kauna-unahang bagyong papasok sa bansa ngayon 2026 at tatawaging bagyong Ada. Naglabas na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR ng Cease and Desist Order laban sa Prime Integrated Waste Solutions Incorporated na operator ng gumuhong Binaliw Landfill sa Cebu City. Nagpaabot din ng pakikiramay ang ahensya sa mga biktima at nangako ng masusing investigasyon sa sanhi ng insidente. Sa pinakahuling ulat, sumampa na sa 11 ang bilang ng mga nasawi habang 25 ang patuloy na hinahanap at 12 ang naitalang sugatan sa trahedya. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archibal, may mga signs of life pa silang nakikita sa ilalim ng landfill kaya tuloy-tuloy pa rin ang rescue operations. Inilahad din ng alkalde na mas napabilis ang search and rescue matapos dumating ang bagong kagamitan, bagamat nagpatuloy ang pagiging maingat ng mga rescuers dahil sa panganib ng gas leak at posibleng landslide. Nagtayo na ng tent city ang Department of Social Welfare and Development sa bayan ng Malilipot sa Albay para magsilbing temporary shelters ng mga residenteng nagsilikas, bunsod ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Katuwang ng DSWD sa pagtatayo ng tent city ang lokal na pamahalaan ng Malilipot. Mula sa Legazpi City, Albay, may report si Ryan Salatandol live. Ryan, gaano ba kadami ang mga evacuees sa Malilipot, Albay at sasapat na ba ang mga itinayon tent para hindi sila magsiksikan sa mga evacuation center?
Yes, Ella, magandang tanghali. Sa pinakahuling ulat ng Albay Public Safety and Management Office ng Department of Social Welfare and Development at ng lokal na pamahalaan ng Malilipot, Albay, mahigit nasa 1,400 na ang mga evacuees dito sa bayan ng Malilipot. At kung sa tanong na hindi na sila magsisiksikan, hindi pa naman sasapat itong mga itinayong mga temporary shelters, lalo't higit kung itataas pa ang aktibidad ng Bulkan Mayon sa Alert Level 4 na nangangahulugan ng mas maraming evacuees. Itinatayo na ng lokal na pamahalaan ng Malilipot, Albay ang Tent City o ang mga temporary shelters ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga lumikas na pamilya dahil sa ipinapakitang aktibidad ng Mayon sa kasalukuyan. Sagot ito sa nagsisiksikang mga displaced family na nasa San Jose Elementary School sa nasabing bayan. Ang temporary shelter na ito ay isang closed tent na mapapagkasya ang 5 hanggang 7 pamilya. Ang mga internally displaced individual na nakakatira pansamantala sa shelters ay mula sa Barangay Calbayog at San Roque sa Malilipot, Albay na nasa loob ng 6 km permanent danger zone. Ang pagtatayo ng pansamantalang tuluyan ng mga lumikis sa pamilya ay makakatulong din upang hindi gaanong maapektuhan ang mga kwarto sa paaralan at maging tuloy-tuloy ang pagpasok ng mga estudyante. Sa tala ng lokal na pamahalaan, nasa 406 na pamilya o nasa 1,482 na individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation centers dito sa Malilipot, Albay. Habang ang Bulkang Mayon naman ay nananatiling mataas ang aktibidad at nananatili sa Alert Level 3. Yan muna ang latest live mula dito sa Albay. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nananawagan ang pamahalaang lungsod ng Baguio sa mga barangay at residente na makipagtulungan sa trash collection drive na layong gawing kapaki-pakinabang ang mga plastic na basura. Ang detalye ihahatid ni Grace Doctolero live. Grace, ano ba yung layo ng programang ito at paano makikilahok yung mga residente? Yes, Aga, ang programang ito ay bahagi ng hakbang ng lungsod para mabawasan ang basura at gawing kapaki-pakinabang ang ilang uri ng plastic. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, ang mga makukolektang single-use plastic ay balak i-upcycle at gawing matitibay na school armchairs. Kabilang sa mga pinapakolekta ang mga sachet na malinis at tuyo, mga bottle caps at rings at bottle wrap o bubble wrap. Sa mga barangay halls ito dadalhin at doon muna iimbakin sa material recovery facilities. Kapag umabot sa 35 kilo ang nakolektang plastic, maaari na itong gawing isang adult-size armchair sa tulong ng isang upcycling company. Hinikayat din ng alkalde ang mga punong barangay na makipagtulungan at himukin ang kanilang mga nasasakupan na mag-segregate ng basura sa halip na itapon na lang. Kahit nasa plano pa lamang ang formal na upcycling na project, sinimula naman ang collection drive para palawakin ang kaalaman ng publiko at makita kung gaano kahanda ang komunidad sa ganitong programa. Agad layon din ito na mapabilis ang paglipat ng lungsod sa isang circular economy at mas palakasin ang mga hakbang sa waste reduction at sustainability. Yan muna ang balita mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Inanunsyo ni US President Donald Trump ang agarang pagpapatupad ng 25% tariff laban sa mga bansang patuloy na nakikipagkalakalan sa Iran sa gitna ng ikatlong linggo ng malawakang protesta laban sa pamahalaan ng Tehran. Ayon kay Trump, layo ng hakbang na dagdagan ang pressure sa Iranian government habang patuloy ang kaguluhan na pinalala ng pagbagsak ng halaga ng kanilang salapi at mataas na inflation. Nahihirapan namang makakuha ng malinaw na impormasyon mula sa loob ng Iran dahil sa ipinatupad na internet blackout kahit may ulat na daan-daan na ang nasasawi at libo-libo ang inaaresto.
Nagbabala rin ng White House na nananatiling bukas ang military options ng Estados Unidos kung lalo pang lalala ang sitwasyon sa Iran. Sinampahan ng kaso sa Korte ng Estado ng Illinois ang Trump administration dahil sa umano'y mapanganib na paggamit nito ng immigration enforcement sa Chicago at karatig na mga lugar. Ayon sa Illinois, ang umano'y immigration enforcements ay kinakapalooban ng illegal arrest, illegal search at deployment ng military-grade personnel sa estado sa loob ng ilang buwan. Inakusahan rin ng Estado ang pamahalaan ng pananakot at panggugulo sa komunidad. Ang hakbang ng Illinois ay ginawa matapos pigilan ng US Supreme Court ang pagpapadala ng National Guards sa Estado kabilang na sa Oregon, California at Washington, D.C. Inanunsyo ng Apple at Google ang isang multi-year partnership kung saan gagamitin ng Apple ang Gemini AI ng Google para sa next generation artificial intelligence features nito kabilang ang Siri. Ayon sa joint statement ng dalawang tech giant, napili ang Gemini matapos ang masusing pagsusuri bilang pinakaaangkop na pundasyon para sa AI plans ng Apple na itinuturing na isang malaking pagbabago mula sa nakasanayan nitong in-house development. Bagamat matagal nang magkaribal sa smartphone market, matagal na ring may umiiral na kasunduan ang dalawang kumpanya kabilang ang pagiging default search engine ng Google sa mga Apple device. Binigyan diin naman ng Apple na gagamitin pa rin nila ang sariling Apple Intelligence sa device level upang mapanatili ang mataas na pamantayan sa privacy kahit pa lumalakas ang kompetisyon sa AI industry. Hindi lang pagdiriwang ng musika kundi pagkilala sa husay, malasakit at impluensya ng mga haligi ng OPM ang naging tampok sa ika-11 taunang Wish Music Awards kung saan ginawaran ng parangal ang bagong hanay ng KDR Icons. Kasabay nito ang pagpapakilala ng isang bagong KDR Icon Award, isang pagkilalang ibinibigay sa artist na may kahanga-hangang career milestones at patuloy na gumuguhit ng kasaysayan ng Filipino music scene. Narito ang report ni Evan Alvarez. Isang gabi ng saya, musika at parangal ang hatid ng 11th Wish Music Awards kung saan kinilala ang mga natatanging OPM artist sa iba't ibang major award categories na sinabayan pa ng hyped at spectacular performances na talagang inabangan ng fans. Nagsilbi ring selebrasyon ang awards night sa lakas ng OPM mula sa mga veteranong musikero hanggang sa bagong henerasyon ng mga artist na patuloy na tinatangkilik ng mas malawak na audience. Bukod sa major categories, kinilala rin ng Wish 1075 ang mga individual at organisasyong may malalim na ambag sa musika at komunidad sa pamamagitan ng KDR Icon Awards. Mga parangal na sa paglipas ng mga taon ay naging simbolo ng husay, impluensya at malasakit sa industriya. Hinirang ang organisasyon ng mga Pilipinong mga awit o OPM bilang KDR Icon of Music and Philanthropy. Itinatag noong 1986, layunin ng organisasyon na suportahan ang Filipino singers, hindi lamang sa paglikha at pagpapalaganap ng musika, kundi pati sa pagbibigay ng tulong pinansyal sa mga miyembrong nangangailangan, lalo na sa panahon ng sakuna at krisis. Tumanggap ang OPM ng 70,000 pesos donasyon bilang suporta sa kanilang mga programa. From a recognition standpoint, malaking bagay for us kasi it shows na we've been consistent with our commitment for the Filipino singers and for our industry. And at the same time, of course, yung the financial support will help our programs kasi we offer financial programs not just for music opportunities for members but also to provide them financial aid sa mga for whatever reasons. It could be medical, non-medical,
malaking bagay yun sa amin, and we don't take any of this for granted, that's for sure. Sa pangunguna ng presidente ng OPM na si Ogie Alcacid, nagpasalamat ang organisasyon sa pagkilalang kanilang natanggap at sa ambag ng Wish 1075 sa paglago ng musikang Pilipino. It's been an honor to serve, and nung mga panahon na kami nangangarap na maging ganito kalaki ang OPM, hindi namin akalain it would become a reality. Tingnan nyo, mahal niyo ba ang OPM? Mahal niyo ba ang P-pop? Dahil sa inyo, lumago ang OPM. Maraming salamat. To God be the glory. Thank you. Thank you very much. Pinarangalan naman ng KDR Icon of Musical Excellence ang Apo Hiking Society bilang pagkilala sa mahigit 5 dekadang kontribusyon sa OPM. Bilang tribute, binigyang buhay ng bandang Over October ang ilan sa mga awitin ng OPM legend na tumatak hanggang sa younger audiences, gaya ng When I Met You at Panalangin. When I met you, you gave me a reason for my being, and I love what I'm feeling. Panalangin ko sa habang buhay, makapiling ka, makasama ka, yan ang panalangin ko. More than 50 years na po kami sa business na to. At sa totoo lang, kung alam nyo yung kwento namin, 3 beses na kami nag-retire at nagpaalam. Pero, tuloy-tuloy pa rin ang musika namin at maraming salamat. At sa tanggap ninyo, biro mo, hindi namin akalain na mangyayari itong ganitong klaseng awards sa amin. It was beyond our wishes that this happened. Pero gaya sabi nga naman nila, just wish for it and it will happen. Bukod sa pasasalamat sa parangal na natanggap, nagbigay din ng payo ang OPM legends sa mga bago at aspiring artists. Actually mga kaibigan, in this business, sisikat ka, mawawala ka. Sisikat ka, mawawala ka. Ganun lang yun. But if you do what you love to do, people will feel your music. Aangkinin nila. Dahil alam nila na you love what you do. No? So to all the bands, I advise, just keep writing, keep singing, keep performing through thick and thin, through hardship, rich and poor. Just keep doing what you love to do because that is the greatest feeling of all. Sa ika-11 taon ng Wish Music Awards, isang panibagong KDR icon din ang ipinakilala sa mga wisher. Ang KDR Icon of Breaking Boundaries, isang bagong pagkilala na ibinibigay sa artist na may kahanga-hangang career milestones at patuloy na gumagawa ng kasaysayan sa Filipino music scene. Ang kauna-unahang tumanggap ng parangal na ito ay si TJ Monterde na nagwagi rin ng ilang major awards kabilang ang Wish Artist of the Year matapos ang sunod-sunod na sold-out concerts at makasaysayang tour. Ladies and gentlemen, our first ever KDR Icon of Breaking Boundaries, TJ Monterde. Overwhelming. Talaga, overwhelmed. Super overwhelmed. Kanina parang, ano to, grabe tong award na to. As in, super thank you Wish Music Awards sa pag-honor sa lahat ng pagod, puyat, at lahat na ginawa namin noong 2025. Thank you po dito sa award. Nagpasalamat din si TJ sa lahat ng fans na patuloy na sumusuporta sa kanya at sa kanyang musika. Mga between, kayo yung dahilan kung bakit meron tayong ganito. Kasi hindi naman namin magagawa yung 40 shows na yun kung hindi kayo nandun. Kaya share tayo dito. Maraming salamat sa lahat at
Huwag kayong mag-alala, excited ako for 2026. Marami pa tayong lugar na pupuntahan at marami pa tayong kantang kakantahin. Sa pagsisimula ng panibagong dekada para sa Wish Music Awards, muli nitong pinatunayan na OPM is breaking boundaries. Mula sa kanilang galing sa musika, lawak ng advokasya at lalim ng impluensya, kinikilala ng Wish 1075 sa pamamagitan ng KDR Icon Awards ang mga OPM artist na patuloy na humuhubog sa kasaysayan ng musikang Pilipino. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 22 hanggang 23 na nagsasabi, sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipon, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.